Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bentong. Taong 1970, Tiwi, Iloilo. Noong mga panahong ito, sikat na ang bayan ng Iloilo. Hindi dahil sa kanilang mga produkto, bagkus ay dahil sa mga kwentong umiikot sa kanilang lugar. Sabi nga noon ng mga matatanda, di basta-bastang tao ang mga naninirahan dito. Sila yung mga taong may matitibay na puso at mga matatapang na dibdib. Ubod din sila ng talino. Gawa ng hindi lang aral ng tao ang nagawa nilang matutunan at mapaghusayan. Dagdag pa ng mga ito na, kapag tubong Iloilo ka, hindi ka basta-bastang natitinag sa kahit na ano. Dahil sa ganoong personalidad, maraming taglugar ang nakakuha ng agarang respeto sa oras na bumibisita sila sa mga karatig bayan. Minsan nga, ito na ang ginagamit ng mga taga roon bilang pangunahin nilang kabuhayan. Marami ang nagpapanggap upang magatasan ng magatasan ang pagkakakilanlan ng kanilang lugar. Dahil dito, unti-unti na noong nasisira ang imahe ng Iloilo sa mata ng mga pangkaraniwang tao. Ngunit sa kabila ng dami ng mga bulaan, meron din namang mga lihitimo. Ang mga taong ito ay hindi marunong makibagay sa mga kapwa o dayo, gawa ng may sarili silang mga batas at tradisyon na sinusunod. Dagdag pa ni Bentong na, totoo na maraming ang aswang sa lugar nila, ngunit napakalayo nito sa mga kwentong kumakalat sapagkat ang mga ganoong nilalang ayaw ng karangalan at kasikatan na nagmumula sa iba. Ang nais nila, manatiling lihim ang kanilang pag-iral upang mas makapamuhay sila ng malaya. Bagay na hindi naman alam ng marami. Magmula noong bata pa siya, namulat na siya sa mga gawain ng mga lehitimong antingero sa kanilang lugar. Ngunit taliwas sa ibang mga nag-aaral, namumukod tangi ang nakuhang karunungan ng tatay niya. Kung ang iba ay purong kanan o kaliwa, ang tatay naman niya ay nagtatangan ng aral ng kanan habang namumutawi sa dugo nito ang dugo ng isang gabunan. Sa madaling sabi, isa itong lehitimong antingero, ngunit nagtataglay din ito ng dugo ng isang mapanganib na demonyo. Walang makapagsasabi kung papaano ito naging posible. Pero ayon sa kanyang ama, normal na ito sa lahi nila. Pagtatapat pa nito sa kanya, imposible talagang pagsamahin ang dalawang aral sa kadahilan ng mag-aaway ito na siya namang magiging daan ng pagkamatay ng nakakaalam sa karunungan. Ngunit ibang usapan na kapag kambalang kaluluwa ng isang individual. At sa estado ng pamilyang pinagmulan nila, nangyayari talaga ang tinatawag na kambal kaluluwa. Madalas na magkaroon ito ng panganay na anak na lalaki, kalakip ng mga pamanang aral ng mga ninuno nila. Yon ang nagiging daan upang napakadali na lamang para sa mga ito ang matuto pagdating sa lihim na karunungan. Nang marinig naman ni Bentong ang tungkol dito, hindi niya maiwasang magulat. Kahit na sino naman siguro, magugulat talaga, lalo pat yung kwentong yon, bagong-bago sa tenga niya. Nasisiguro rin niyang hindi nagsisinungaling ang kanyang ama, gawa ng habang nagsasalita ito, hindi niya ito nakikitaan ng mga di inaasahang kilos sa muka. Nakatitig din ang mga mata nito sa kanya, indikasyon na wala itong tinatago ni itinatatak na mali sa kanyang paniniwala. Dahil sa ganoong pamamaraan ito ng pagkwento, kaya naman humanga talaga siya ng gusto. At kahit hindi niya pa ito nakikita sa aktwal na kombate, nasisiguro niya na malabong manalo ang mga ordinaryo nitong makakalaban. Maging siya man kasi, saksi kung papaano magsanay ang kanyang ama at kung papaano nito gamitin ang taglay nitong kaalaman sa panahong nanganganib ang kanilang pamilya. Ayon pa sa kanya, na kahit may dugo itong gabunan, hindi pa rin maiwasan na dayuhin ito ng mga aswang.
lalo na nung nanganak ang kapatid niyang babae na halos gabi-gabi silang dinadayo ng mga ito. Ang ipinagtataka niya lang noon, di niya mahagilap ang tatay niya kapag gabi. Minsan nagugulat na lamang siya kapag may naririnig siyang atungal na mula sa bubong ng bahay nila. Pagsapit ng umaga, madadatnan na lamang niya ang kanyang ama na kasalukuyang nagwawalis ng bakuran. Ganun pa rin naman ang ikinikilos nito. Animoy wala itong kaalam-alam sa mga kakaibang nangyayari sa kanilang tahanan. Hindi naglaon nang magkaedad na siya. Doon niya nalaman na ito rin pala ang pumaslang sa mga nilalang na yon. Kaya lang naman niya ito hindi nakikita kapag gabi. Ay dahil sa abala ito sa paghabol sa mga dumarayong aswang sa kanilang lugar. Nabanggit din ng kanyang ama na upang hindi masayang ang mga nilalang, ito na ang kinakain niya. Bawat labi, umaabot ng 3 buwan bago niya ito maubos. At para masigurong hindi sisingaw ang amoy nito, sinusunog niya ang balat nito. Sa gayong paraan, titigas ang laman ng biktima, dahilan para mahirapan ang uod na pumasok sa loob nito. Palagi rin niya yung pinapaarawan sa lugar na tanging ito lang ang nakakaalam. Kapag naman kakain ng tatay niya, kumukuha lang ito ng maliit na peraso, tapos kinikiskisan niya yon ng talim ng sundang hanggang sa lumitaw ang laman mula sa makapal na uling dahil sa pagkasunog. Pag nakuha na niya ito, tatadtarin niya yon ng pino bago niya pakuluan. At kapag kumulo na at malambot na ang karne, lalagyan niya ito ng laurel, paminta at sibuyas. Hinilaw ang tawag sa ganoong putahe na sa kanilang pamilya tanging ang kanyang ama lamang ang gumagawa. Nang malaman naman niya ang tungkol sa bagay na yon, hindi siya nakaramdam ng pandidiri. At sa halip na pangilagan ang kanyang ama, sinubukan niyang unawain ang tadhanang tinatahak nito. Matagal na kasi nitong sinasabi sa kanya na kapag lumaki siya tumanda na, siya ang magtatangan ng lahat ng aral na kasalukuyan nitong dinadala. At dahil sa mga katagang yon, kung kaya't habang bata pa siya, sinubukan niyang sanayin ang katawan niya. Naniniwala si Bentong na yon ang tadhana niya, kaya naman hanggang sa tumungtong siya sa edad na 22 anyos, nagpatuloy ang kanyang pagsasanay at pagsunod sa nakagisnang paniniwala ng kanyang ama. Di rin siya kagaya ng ibang bata na nakikipaglaro sa kapwa nila, gawa ng binubuhos niya ang kanyang oras sa pag-aaral at sa pag-alam ng mga pamamaraan kung papaano maging kagaya ng kanyang ama. Ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito, naging matunog ang lugar nila, buhat sa dami ng mga batang nawawala at nabibiktima ng mga aswang. Alarmang-alarma na noon ng mga albularyo, kaya naman kung ano-ano na ang ginagawa ng mga ito para lamang makapaglagay ng mga pangontra sa bawat bahay. Noong una wala pa siyang ideya sa mga nangyayari dahil nga sa malayo sila. Pero nung dalhin siya doon ng tatay niya, dito niya nalaman ang realidad at ang panganib na kakaharapin ng isang taong may dugo ng aswang. Makinig ka, anak. Hindi lahat ng kalahi natin ay katulad natin na malaya. May iba dyan na mula nang sila'y isilang, hinahabol na sila ng kanilang mga kalaban. Hindi ko sinasabi na mabuti sila at ang mga albularyong ito ang masasama. Ang sinasabi ko, dapat nating maunawaan ang bawat panig. May pangangailangan ng mga aswang, pero mali namang biktima sila ng kung sino-sino. Wika ng kanyang ama habang sila'y naglalakad sa kahabaan ng baryo. Nang marinig niya ang sinabi nito, wala siyang naisagot. Nanatili siyang tahimik dahil kapansin-pansin ng mga tao na kanina pa sa kanila'y nakatitig. Hindi nagtagal, may napansin siyang bahay na pinagkukumpula ng iilang mga individual. Alam niya na hindi magkakapamilya ang mga ito, kung kaya't kinutuban siya na merong nangyayaring hindi kaaya-aya. Dala ng kanyang kuryosidad, lumapit silang dalawa, pero malayo palang kapansin-pansin na ang pag-uusap ng mga tao
habang nakatingin sa kanila. Sa isip-isip niya, di yun maganda. Kaya naman pinayuhan niya ang kanyang ama na mas mainam na umalis na lang. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, di siya nito pinakinggan. Indikasyon na alam nito ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Paglapit naman nila sa mga taong naroon, may ibinulong lang ito sa hangin na mga salita na siya namang dali-daling nagpatahimik sa mga nag-uusap. Pagkatapos, nakita niya na hindi na sila nito pinag-uusapan hanggang sa makapasok silang dalawa sa loob ng bahay. Ang nakakapagtaka pa sa lahat, parang malapit na kakilala ng tatay niya ang pamilyang naroroon sa loob. Yung pakikitungo kasi ng mga bantay, para silang mga kadugong matagal nang hindi nakakadalaw. Ilang minuto pa ang lumipas, may nakita silang matanda na nakaupo sa gilid ng higaan. Hawak-hawak nito ang isang buong balat ng nyog na kasalukuyan nito noong pinauusukan ng kamangyan. May mga engkantasyon din itong sinasambit, kaya nang marinig niya ito, alam na niya na meron yung ginagamot. Maya-maya pa, doon na nga niya nakita ang isang batang lantang-lanta na ang katawan. May mga lilang pantal ito sa balat at sa estado nito, mukhang hindi maganda ang lagay nito. Unang tingin pa lang doon ng kanyang ama, tila bang alam na nito kung ano ang karamdaman ng bata. Tingnan mo ang ginagawa ng albularyong yan, anak. Mas lalo lang niyang pinapalala ang sakit na iniinda ng kalunos-lunos na biktima. Hindi yan biktima ng barang, bagkus biktima yan ng aswang. At sa itsura niyan, mukhang nagawang mahati ng nilalang ang kanyang puso. Hindi ito maganda kung tatagal pa, kaya tutulong na ako. Nang marinig niya ang sinabi nito, bahagya siyang napatahimik. Hindi niya kasi sukat akalain na magpepresenta itong tumulong. Gawa ng karamihan sa mga pinupuntahan nila, wala naman itong ibang ginagawa kundi ang magmasid lang. Dahil sa pangyayari, maigi niyang binantayan ng lahat ng ikikilos nito. At kagaya nga ng inaasahan, hindi ito naglabas ng mga walang kwentang lunas. Inihip na dasal lang ang ibinigay nito sa bata, kung saan ilang segundo lang ang lumipas. Nagkamalay ito kasabay ng pagkawala ng lahat ng pantal nito sa balat. Pagsilay naman ng albularyo sa milagrong yon, agad itong napatingin sa tatay niya habang nagtatanong ng, "Sino ka? Ano ang ginawa mo sa batang ito?" Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit dahil sa tono nito, parang nakagawa pa sila ng kasalanan, gayong nagpapakita lang naman ng awa ang kanyang ama. Maya-maya pa, bigla itong lumapit sa tatay niya at muling nagsalita habang pilit itong tinutulak papalabas ng silid. Ngunit bago pa man yun mapausog ng albularyo, bigla itong napaatras nang masipat nito ang namumula nitong mga mata. Unti-unti ring nagbago ang wangis nito, subalit sa loob lamang yon ng maikling panahon. Kailangan kasing manatili ng tatay niya sa totoo nitong anyo, gawa ng maraming kapamilya ang bata na kasama nila sa silid. Nang mapagtanto naman ng albularyo kung sino ito, sinubukan itong maglabas ng iba't ibang uri ng pangontra laban sa mga aswang. Sinabuyan na rin ito ng kung ano-ano ang kanyang ama sa paniniwalang mapapahina niya ito ng ganoong kadali. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito umepekto. At ang asin at bawang na binato niya rito, harapan itong kinain ng walang nararamdamang kahit ano. Matapos yung ipakita ng tatay niya, muli itong lumapit sa albularyo, kasabay ng pagwika nito ng, "Alam kong naguguluhan ka. Pasensya ka na kung nabigla kita. Subalit hindi ikaw ang aking pakay. Ang gusto kong makausap ay ang namumuno sa inyong pangkat. Batid kong pinamumunuan kayo ng isang dibino, buhat sa pagkakaroon nyo ng marka ng kabanalan." Pagkarinig naman ng albularyo sa sinabi nito,
bigla itong natigilan. Marami itong gustong sabihin pero minarapat na nito na manahimik. Yun bang parang alam na rin niya kung ano ang tinutukoy ng tatay niya. Maya-maya pa, lumapit ito sa kanya kasabay ng pabulong nitong pasagot sa mga naging tanong nito. Gusto mo bang makita si Supremo? Sumunod kayo. Pagkasambit nito ng mga kataga, wala na silang ginawa kundi ang manahimik sa isang tabi. Hinayaan lang nila noon ang manggagamot na tapusin ang ginagawa nito para naman hindi ito paghinalaan ng kung ano. 2 oras ang lumipas, tapos na ang gamutan. Nagdesisyon na rin yung umuwi, kaya naman sumama na sila rito ng palihim. Malayo-layo rin ang kanilang binaybay bago nila marating ang lugar kung saan nakatira ang tinatawag nitong Supremo. Pagpasok pa lamang nila sa lugar nito, nakaramdam na siya ng isang presensyang nakakapanindak. Hindi niya mawari kung saan ito nagmumula, pero yung enerhiyang sumabay dito, tila bang nagbibigay sa kanila ng matinding paalala na wag nang tumuloy pa kung sakali mang meron silang masamang binabalak. Maski kasi ang tatay niya naramdaman ito, pero hindi yun gaanong natinag. Ilang minuto pa ang lumipas, narating nila ang isang maliit at simpleng kubo. Sa unang tingin nakakalain mong ordinaryong tao ang nakatira rito, pero ayon sa albularyong sinamahan nila, dito nakatira ang supremo ng kanilang grupo. Nabanggit din ito na 12 silang magkakasama roon para maghintay at magbigay proteksyon sa mga kasamahan nila na gumagawa ng kawang gawa sa kapwa. Matapos naman itong mailahad ang mga kataga, agad itong kumatok sa pintuan ng bahay. Lolo Miguel! Lolo Miguel! Meron ho kayong bisita. Pungad na wika nito. Pagkatapos noon agad itong nanahimik. Hindi na ito nangulit. Animoy sigurado ito na narinig na ng tao sa loob ang kanyang pagtawag. Noong una, inakala niya talagang walang nakarinig sa sinabi nito. Pero makalipas lang ang ilang segundo, nakita niya na bumukas ang pinto. At sa isang kisap mata, dito bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na uugod-ugod na. Nakasuot yun ng puting damit, habang paika-ika itong naglalakad papalapit, bit-bit ang antigo nitong tungkod. Pagsilay naman dito ng tatay niya, bigla yung napaatras, habang pilit siya nitong inilalayo sa matanda. Dahil dito, agara naman siyang naalarma kasi hindi madalas kumilos ng ganon ang tatay niya. Wala rin siyang makitang rason para matakot ito, kaya naman inakala niya na nagbibiro lang ito. Ngunit nang pagpawisan na ito ng malagkit, dito niya napagtanto na hindi yun nagbibiro sa kanyang mga inakto. Pagtitig naman ng matanda sa kanila, bigla itong napangiti kasabay ng pagwika nito ng, Huwag kayong matakot, iho. Kumalma ka lang. Hindi baluktot ang pag-iisip ko. Alam ko kung sino ang kaibigan at alam ko rin kung sino ang kaaway. Sa estado mo na nagtatanga ng 2 kapangyarihan, alam ko na ikaw ay aming kaibigan. Nababasa ko ang puso mo at ang mga bagay na sinisigaw nito. Punong-puno ka ng pagmamahal sa iyong pamilya at sa mga taong nakapaligid sa inyo. Ngunit punong-puno ka naman ng galit laban sa mga taong nagpapanggap na sila'y totoo. Nang marinig ito ng tatay niya, bigla na lamang itong napangiti habang bakas sa mukha nito ang matinding kaba. Maya-maya pa, may hinahon itong sumagot dito ng, Kaya pala Supremo ang tawag dahil purong dibino ho kayo. Hindi ko inaasahan ang pagkakataong ganito. Gayunpaman nagpapasalamat ako na makilala ng katulad ninyo. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ako pumunta rito para makigulo. Ang sa akin lang ho, makilala ko man lang ang mga taong may magandang layunin para sa aming lugar. Siya nga ho pala, itong kapatid niyong ito,
Mukhang hindi nag-iisip kapag gumagamit ng salamangka. Kanina kung hindi ko siya tinulungan, baka napatay niya ang kanyang pasyente. Payo ko ho, nasanay masanay muli siya upang malaman niya ang mga pagkakaiba ng mga sumpa at karamdaman. Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman tumutol ang Dibino. Sumang-ayon ito, lalo pat alam din naman ito ang kakulangan ng kanyang mga kapanalig. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito nila natalakay ang tungkol sa mga taong nagpapanggap bilang mga manggagamot. Nalaman niya kasi na naglilibot pa ito sa mga karatig lugar para makapanloko. Hindi umano magiging maganda para sa kanilang hanay, lalo pat maraming tao ang nabibiktima ng mga ito. Panahon na lang din na makapagsasabi kung kailan sila nito tatawaging mga bulaan pagdating sa lihim na karunungan. Nang marinig naman yon ng Dibino, agad itong sumagot sa kanya. Pasensya ka na, iho. Ngunit hindi ako makakapagpasya ng bagay na yan. Pumunta kami rito hindi para sa kanila, bagkus para sa mga nilalang na nagbibigay banta sa sangkatauhan. At kung amin silang pagtutuunan, mahati ang aming responsibilidad at magbibigay lang ito ng mantsa sa aming mga kamay. Ikaw, bilang bukod tangi sa aming lahat, nakikiusap ako sa iyo na sana'y ikaw na ang mag-ayos ng gulong ginagawa ng mga tao. Bahala ka kung ano ang mga gagawin mo. Nasa sayo na ang desisyon. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad itong nagpaalam sa kanila. Nang marinig naman yon ng tatay niya, di na rin ito nagdalawang isip na umalis sa tirahan nito. Alam kasi nito na hindi sila roon maaaring magtagal dahil alam din nila na kasalukuyang abala sa paghahanap ng mga aswang ang grupo. Kasalukuyan kasi noong may nagaganap na digmaan sa dalawang panig na nagmula lamang sa hindi pagkakaunawaan. At base sa kwento ng kanyang ama, nag-ugat ang lahat ng yon dahil sa pagkamatay ng anak na babae ng isang bantog na mangkukulam noon sa lugar ng Iloilo. At dahil sa meron din itong dugo ng gabunan, humingi ito ng tulong sa kanyang mga kalahi hanggang sa nakabuo na ito ng isang hukbo. Marami sa mga nakisaling nilalang ay hindi naman talaga sumusunod sa nais nitong mangyari, bagkus na sangkot lang ang mga ito dahil sa kagustuhan nitong makalikom ng sapat na pagkain bilang paghahanda sa panahon ng mga unos at bagyo. Ang mga ganoong nilalang ang naging dahilan upang magkaroon ng maraming biktima sa bawat lugar na kanilang napupuntahan. Ito rin ang naging hudyat para sa mga antingero upang kumilos na at makipaglaban. Alam kasi nila na kapag hindi nila ito pipigilan, mas lalo lang lalawak ang gulo hanggang sa maraming tao na ang maapektuhan. Dagdag pa ng kanyang ama, ilang taon na nilang kinakaharap ang ganoong problema, ngunit wala pa ring nagiging solusyon. Aminado rin ito na hindi nakikisali noong mga nakaraang taon, kung kaya't kabilang din ito sa rason kung bakit mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Ngunit magmula nang makilala nito ang Dibino, nag-iba ang pananaw nito. Napagtanto ng tatay niya na kinakailangan niyang magkaroon ng puwersang kikilingan, hindi dahil sa humahanga siya sa matanda, bagkus ay para sa kapayapaan ng maraming naaapektuhan. Dahil sa ganun itong paniniwala, inaasahan na niya na hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Alam niya kasi na kapag nagsimula ng kumilos ang kanyang ama, tuloy-tuloy na ito hanggang sa mapagtagumpayan na nito ang misyon na kinakaharap niya. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, nakalayo na nga sila sa lugar. Dahil dito, agad naman yung umusad patungo sa parte ng gubat kung saan pinaghihinalaan itong pugad ng mga aswang. Sigurado ang tatay niya na meron silang maaabutan sa lugar dahil sa malakas ang pandaman nito kapag may hinahanap itong purong kadugo niya. Pagdating naman nila sa napakasukal na kakahuyan, ilang metro pa ang kinakailangan nilang baybayin bago nila marating ang liblib nitong parte kung saan mamasa-masa ang lupa.
Nakakakilabot ang lugar na yon. Gawa ng kahit umaga, wala halos ditong pumapasok na liwanag ng araw. Pagsilay naman nila sa loob nito, bumungad sa kanila ang kakaibang amoy. Hindi niya mawari kung ano ito, ngunit ayon sa kanyang tatay, amoy umano yon ang karne ng tao na hindi pa nabubulok. Pagkarinig niya sa sinabi nito, medyo nagtaka siya. Kasi kung titingnan ng lugar na yon, wala naman doong pwesto na pwedeng pagtirhan ng mga nilalang. Dala ng kuryosidad, naitanong din niya ito, hanggang sa dito na nasagot ang lahat ng kanyang tanong. Ang mga aswang na gumagala sa iba't ibang lugar, hindi sanay na mamuhay sa isang bahay. Para silang mga hayop, hanggat may masisilungan sa ulan at mahihigaan, dito sila mananahan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, dito na nga nila nasilayan ang mga aswang na dahan-dahang gumagapang sa mga puno. Nanlilisik ang mga mata nito at sa estado nito mukhang hindi nito nakilala ang tatay niya. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang ama, bigla naman yung napangisi kasabay ng dahan-dahan itong paglapit sa mga nilalang na nakita nila. Walang sabi-sabi, umihip ito ng dasal sa hangin kung saan sa isang iglap, bigla niyang naramdaman ang pag-iba ng enerhiya sa paligid nila. Nang mapansin naman yon ng mga nilalang, hindi na ito nagdalawang isip na sumugod. Lahat ng pag-atake nila, literal na tinanggap noon ng tatay niya, ngunit nakapagtatakang hindi man lang ito nasaktan. At ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, nagawa nitong paghilumin ang kanyang sugat na parabang hindi man lang siya nito nagtamo. Wala ring epekto rito ang kahit na anong tigalpo ng mga nilalang, kaya purong pisikal na abilidad lang ang ginamit ng kanilang mga kalaban. Buong galak naman yung sinalo ng tatay niya. Animoy matagal na itong hindi nakakaranas ng ganoong uri ng laban. At sa loob ng halos ilang minutong pakikipagbuno nito, tuluyan na nitong nagapi ang mga aswang na halos umabot sa 20 ang bilang. May mga kasama itong gabunan doon pero nakapagtatakang hindi man lang to umubra sa kapangyarihan ng tatay niya. Matapos naman nila itong mapasuko, dito na ito inutusan ng tatay niya na lumuhod sa kanyang harapan. Wala itong kahit na anong inilagay sa mga nilalang. Animoy sapat na ang boses nito upang yon ay katakutan. Dahil sa pangyayari, imbis na magmatigas, inilahad na nito ang lahat ng kanilang mga nalalaman. Nabanggit din ng mga ito na wala silang pagpipilian kundi ang sumunod dahil sa oras na sumalungat sila sa nais ng mangkukulam, sila naman ang mamamatay. Mariin din itong inilahad na mainam na sumunod na lang sa mga nais nitong mangyari kaysa makaranas sila ng katakatakot na kaparusahan. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi nito, di ito nagdalawang isip na magtanong ukol sa kinaroroonan ng pinuno ng mga ito. Alam kasi nito na para matuldukan ng lahat-lahat, kinakailangan niyang paslangin ang pinakaugat. Dagdag pa nito na, sino man ang makapagsabi sa kanya ukol sa kinaroroonan ng kalaban niya, nakakasiguro ito na makakaligtas sa mismong gabing yun. Dahil sa mga naging abiso nito sa mga nilalang, dito na nagsimula ang paglaglag ng mga ito sa namumuno sa kanila. Kung ano-ano na rin ang kanilang sinasabi, lalo pat alam nila na may realidad na magsabi ng ganoong bagay ang kanyang ama. Ilang minuto ring nag-usap-usap ang mga ito hanggang sa mapilitan na ang kanyang ama na tapyasan ng ulo ang mga nanggugulo. Mariin din itong nagbabala na sino man ang maramdaman niyang nagsisinungaling, ililibing niya ng buhay at parurusahan ng 50 taon. Nang marinig naman ito ng lahat, dito na tumahimik ang iilan. Yung iba sa sobrang takot, pinili na lamang na huwag umimik. Mas nanaisin pa kasi ng mga ito na mamatay noong mismong araw kaysa makatanggap ng parusang alam nila na pagsisisihan nila habang sila'y nabubuhay. Pagsilay naman ng kanyang ama na kalmado na ang mga nilalang, muli itong nagtanong habang pumipili ng taong sasagot.
Bawat isa, pinagmasdan nito ng maigi hanggang sa makasilay na ito ng aswang na hindi pa gaanong malaki ang kasalanang nagagawa. Magsalita ka. Bibigyan kita ng pagkakataon para matuwid mo ang lahat ng iyong pagkakamali. Huwag na huwag kang magsisinungaling, sapagkat kinamumuhian ko ang taong sinungaling. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, ora mismo itinuro nito ang baryo kung saan nagtatago ang kanilang pinuno. Dahil sa naramdaman niyang nagsasabi ito ng totoo, di na ito nagdalawang isip pa na paslangin ang mga kasamahan nito. Pagkatapos nun, pinakawalan na niya ang nilalang, sabay paalala na sa oras na mali ang sinabi niya, hahanapin niya ito kahit saang lupalo pa ito ng mundo magtago. Matapos ang ganoong pangyayari, nagpatuloy sila sa pag-usad. Desidido ang tatay niya na tapusin ang digmaan sa mismong gabi, ngunit sa kasamaang palad naging bigo ito. At kagaya ng inaasahan, inilibing nga nito ang nilalang na nagsisinungaling sa kanya. Halos ilang buwan din itong naglibot-libot sa mga karatig lugar hanggang sa matuntunan nito ang kinaroroonan ng kanilang kaaway. At mula sa pinagtataguan ng mangkukulam, pinugutan ito ng ulo ng tatay niya. Ang ulo ng nilalang ay sinasabing magpahanggang sa ngayon nakasabit pa rin sa baryong yon. Ito ang naging marka ng tatay niya upang maging babala sa lahat ng susubok na hindi madaling sakupin ang lugar nila. Maliban din sa mangkukulam na napaslang nito, may mga sumunod pang nilalang na pinugutan din ito ng ulo. At pagkatapos ng mahaba-habang panahong pakikipaglaban nito, doon pa lamang nila nakuha ang takot at respeto ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. At ngayon, isa na rin siyang ganap na antingero. Sinusubukan niyang sundan ng mga iniwang yapak ng tatay niya. Ang kaso lang, hindi na ganun karami ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kaya naman kahit papaano, naging mapayapa na rin ang buhay na meron siya. Pero alam niyo ba, na magpahanggang sa ngayon, kahit wala na ang kanyang ama, patuloy pa rin siya nitong tinuturuan ng aral ukol sa dalawang magkalabang kapangyarihan. At hindi rin malilimutan ni Bentong kung papaano nagbago ang tatay niya noong minsan itong masilayan ang tinatawag na Supremong Dibino ng Tiwi, Iloilo.